Magandang araw po muli, mga minamahal po nating mga kaibigan, mga kapatid, mga subscribers, viewers po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 ng topic, ang papel ng Biblia sa quarter pong ito. Atin pong babanggitin ang mga pangalang ito: Orlan de la Roca, Mirna Medina, Marie Abacan, Ben Galauria, Helen Sanchez, Emilio de la Cruz Jr., Vincent Bugos, Lucia Ocampo, Ismael Mohamad, Mias Agapay, Christian Edison Marti, Lirio Regues, Shield Tim ng Europe, J.R. Himuros, Mary Jane Tornilla, Margie Bandol, Vanessa Sagurit, Lulu Alatiit, Jeron Imelda, Gak Alatiit, Jeremias Corpus, Florinda Custodio, Adela Lahara, Felipe Rojas, Noel Bombeo, Jonathan Lavinia, Ezequias Boviles, Rafi Gordolan, Loida Pilipina, Joyce Swick, Emil Villanueva, Lea Santos, Erlinda B. Chavez, Lucero Soblatillo de Abenido Sr., Camano Monina, Dorcas Esther, Rogelio Reyes, Frederick Dorigato, Jojo Rosales, Rosana Elcano, Moises Albuera, Kaadlawon JP, Leonardo Padriquela, Aldo De Leon, Aris Pap, Romeo Tejada, Miles Orpia, J. Balian Bourbon, Maylene Villajuan, Franciscan Sosa, Rowena Cahigos, Conching, Alan Perez, Maranice Perez. Ito po ay hindi namin makakalimutang mga taong ito. Sila po ang ating donor ng ating pong napakalaking tulong ngayon na gadget, ang ating laptop. Bobby Aranea, Jerry Agosto, Mia Rosas, Ronnie Guyo, Cecilia Baal, Gary Andrade, Victor Abelidas, Ernilito Lura, Honyelet Mercado, Bing Manalansan, Monet Bermoy, Lucia Sadurnas, Vivian Isabella Baez, Arnel Cano, Sato Romero, Rostico Cardino, Jean Ostia, Rogin Buhawe. Ang mga churches na ginagamit po ito na source of lesson study nila tuwing Sabado: Paracali Church, Bagasbas Church, Vinson's Church, Baljo Church ng Imos Cavite, Pasig Central Church, Malaban Church, Sampaloc Church, Kalipunan Church, Juan Padre Burgos Church, Pasig Central Church. At ito po ay nais po namin kayong batiin lahat, ang Reggio Calabria Italy Church po. Kami po ay natutuwa at habang lumilipas po ang mga panahon, padami po ng padami ang ating mga subscribers. Lalo na po ang mga church na ginagamit po ito na kanilang source of lesson review. Papasalamat po kami at kami po ay nakakatulong. Kaya magandang araw po sa ating lahat. At kagaya po ng aking nabanggit kanina, tayo po nasa ika-6 Tayo po muna ay humingi ng tulong sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. O Diyos na makapangyarihan po sa lahat, muli po kaming malapit sa inyo, nagpapasalamat, napakabuti mo Panginoon. Ilang taon na rin po ang Solid Rock Ministry Lesson Review at natutuwa po kami sapagkat marami pong magagandang comments at mga appreciation ng mga taong nagsusubscribe at nagpo-follow. Salamat Panginoon at ginamit mo po ang programang ito sa pagpapalagana po ng inyong salita, hindi lamang po sa bansang ito ng Pilipinas, kundi sa ibang dako pa po ng mundo. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Humingi rin po kami ng patnubay sa muli naming pagtalakay ng programang ito ngayon at kapatawaran po ng aming pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Ang ating pong susing talata ay ang Hebrews 4:12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Ang Biblia ang pinakamahal na aklat at ito rin ang pinakakasuklam-suklam
at kinasusuklaman. Marami ang nagbuwis ng buhay, maingatan lamang ito. Subalit marami rin ang pumapatay at handang pumatay, mawala lamang ito. Maraming tao ang nabago ang buhay dahil dito. Subalit ang tanong sa atin ay may Biblia ka ba? Pinag-aaralan mo ba ito o ito ay inaalikabukan na lamang sa lalagyan? Ang Biblia ay makapangyarihang makapagtuturo sa atin ng katotohanan, magbago ng buhay, magbigay pag-asa, at maghatid sa malapitang relasyon sa Diyos. Tayo ay tinatawagan upang ito ang paglaanan natin ng sapat na panahon sa pag-aaral at isakabuhayan upang tayo ay magabayan ng Diyos. Maghatid sa tunay na tagumpay at higit sa lahat, buhay na walang hanggan. Pag-aralan natin ngayon ang kahalagahan nito sa buhay Kristiyano. Narito po ang mga katanungan na ating pong pag-uusapan sa araw na ito. Number 1, bakit ayaw ni Satanas na tayo ay mapuspos ng salita ng Diyos? At ano ang nagiging dahilan bakit nakakalimutan ang salita ng Diyos? Number 2, paano ba ang tamang paggamit ng salita ng Diyos o ang Biblia? Number 3, bakit napakahalaga na panghawakan natin ang Biblia? Number 4, ano ang tinitiyak ng Biblia na magagawa sa atin kung ito ay ating tatanggapin ng lubusan? At number 5, the last question, ano ang pakiusap ng Diyos sa atin at ano ang nagiging hadlang? Balikan po natin ang question number 1. Bakit ayaw ni Satanas na tayo ay mapuspos ng salita ng Diyos? At ano ang nagiging dahilan bakit nakakalimutan ang salita ng Diyos? Sige po, atin pong muling pag-aaralan ang salita ng ating Panginoon. Ano nga ba ang ipinapahayag sa atin? Tingnan natin sa Efesos 6:17 at 18. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu, na siyang salita ng Diyos, na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at magpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Ayan, so ito po ay makapangyarihan daw po na sandata natin laban sa kaaway, lalo't higit laban sa dyablo. Tingnan pa po natin ang sinasabi sa Hebreo 4:12, ano ang ipinapahayag sa atin. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak, na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Ayan, so ito po ang nagpapahayag kung ano ang nilalaman ng ating puso, kung nasaan ang ating katayuan. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng banal na kasulatan ay makikita natin yung ating mga pangangailangan, kung papaanong kinakailangan tayo ay patuloy pang lumago. So, ito po'y makapangyarihan at mabisa na panlaban sa kaaway. Walang iba kung hindi ang dyablo. Pangalawa, ito ay mabisa, matalas na sandata para kilalanin ang ating mga kalagayan at makilala natin yung ating mga pangangailangan upang tayo'y mabago at maging katulad ng ating Panginoon. Maging handa tayo sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo at tayo'y maging fitted doon sa kaharian na kanyang inihahanda. Tandaan po ninyo sa ating mga nagdaang pag-aaral na banggit po natin na bakit napakatagal nung paghahanda ng Panginoon ang ating kalalagyan, sapagkat hindi yung lugar ang hindi handa, kundi yung ating karakter na maging fit sa lugar na inihanda ng Panginoon para sa atin. So ang banal na kasulatan po, siyang makatutulong sa atin, siyang makapagbibigay sa atin ng tamang gabay. At ito ay malimit, hindi natin nabibigyan ng tamang pansin. Bakit po? Tingnan natin sa Ezekiel 28:14 hanggang 17, ano ang sinasabi? Ikaw ang pinahirang kirubin na tumatakip at itinatag kita, na anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhikmanaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin, hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Dahil sa karamihan ng iyong kalakal ay kanilang pinuno ang gitna mo ng pangdadahas at ikaw ay nagkasala. Kaya tinihagis kitang parang dumi mula sa bundok ng Diyos at ipinahama kita, o tumatakip na kirubin, mula sa gitna ng mga batong mahalaga.
Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Aking inihagis ka sa lupa, aking inilayag ka sa harap ng mga hari, upang kanilang masdan ka. Opo. So, narito, ang nilalarawan dito ay si Lucifer, ano po, si Satanas. Datapwat yung mga pangyayari, bakit nangyari na siya ay naging mapagmataas at nasira ay sa kadahilan ng sa dami ng iyong kalakal. Ibig sabihin, sa dami ng iyong mga ginagawa na ikaw ay naging maluwalhati, ikaw ay maningning, dahilan sa iyong kagandahan, nakalimutan mo na ang Panginoon. At yun po ay siya ring nangyayari sa ating sangkatauhan dahilan sa kaabalahan natin sa mga bagay-bagay hanggang sa pag-aabala natin ito, hindi natin napapansin na tayo pala ang ating isipan, ang ating puso ay naroon na sa pagiging mapagmataas. Ano po? Sa dami ng ating kalakal, sa dami ng ating gawain, ay nakakalimutan natin ang Panginoon, hindi natin nabibigyan ng tamang atensyon at dahilan doon, hindi natin nakikita yung tunay na ating kalagayan at kung magkagayon, nahuhulog tayo roon sa pagkakasala at kagaya na napag-aralan natin noong nakaraang linggo, ang pinakamalaking kasalanan at kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos ay walang iba kung hindi yung ating pagmamataas. Kaya dito po ay tinuturo sa atin na bibigyan natin ng tamang atensyon ang salita ng Diyos. Otherwise, tayo ay mapupokus sa ating sariling mga accomplishment. At ngayon naman po sa atin pong pangalawang katanungan, papaano ba ang tamang paggamit ng salita ng Diyos o ang Biblia? So titingnan po natin sa ikalawang Timoteo 3:15 hanggang 17, ano po ang sinasabi? At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ayan. So sinasabi po rito na ang lahat ng kasulatan, ano po, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ibig sabihin, kinakailangan na ikokonsulta natin doon sa kasulatan yung patungkol sa isang suheto na ating pinag-aaralan. Hindi maaari na kukuha tayo ng isang talata at doon na tayo magpo-focus ng ating pananampalataya o paniniwala na hindi natin kinukonsulta kung ano ba ang sinasabi nito sa iba pang mga talata. Ano po? Sapagkat napakahalaga po yan na makita natin yung buong katotohanan ayon sa banal na kasulatan, hindi lang ayon doon sa isang talata. Wika nga po, kinakailangan na yung scripture should interpret the scripture. Hindi marapat na i-interpret natin ayon lang sa isang talata. Diyan po marami ang naliligaw, marami ang nalilito, at maraming napapariwara sapagkat hindi nila tinitingnan yung sinasabi ng buong kasulatan. Subalit ang sinasabi ni Pablo, ang buong kasulatan ay magiging gabay ninyo sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagsansala upang ang bayan ng Diyos ay maging handa sa lahat na mabuti at tamang gawa. Napakalaga po na ikukonsulta po natin yung footnotes. Ito po ay makakatulong sa atin. Meron po mga Biblia na mayroong mga footnotes. Ano po? So titingnan po natin, susundan natin sapagkat yun ay nagsasaysay kung paano ginagamit yung isang salita sa ibang bahagi ng banal na kasulatan. Halimbawa po, patungkol sa Sabat. Ano ba talaga ang sinasabi ng Biblia patungkol sa Sabat? Anong sinasabi ng Biblia patungkol sa matakot sa Diyos? Ano ba ibig sabihin ng matakot sa Diyos? Kung titingnan po ninyo sa Deuteronomio 6:20, dito po ang sinasabi, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Na ano pa, susundin mo ang lahat ng kanyang mga utos. Ito po yung sinasabi na pagkatakot sa Diyos. Maaari din nating mapag-aralan yung sinasabing alak ng kagalitan ng Diyos. Ano ba yung alak na sinasabi ng banal na kasulatan na ipinainom ng Babylonia sa sanlibutan? Kung titingnan po natin sa Isaiah 29:9 hanggang 13, diyan po natin makikita yung sinasabi na yung palang mga aral, turo at aral na mga pawang galing lang sa
tradisyon ng tao, ito pala yung sinasabing alak ng nakasuklam-suklam, alak na nagpapalango sa tao na siyang nagliligaw sa kanya upang malayo sa Panginoong Diyos. So, mahalaga po na sa ating pag-aaral, titingnan natin yung buong kasulatan upang maunawa natin kung ano talaga ang sinasabi ng ating Panginoon sa pagkatatandaan ang salita ng Diyos katotohanan. Okay, at ngayon naman po sa ating pangatlong katanungan, bakit napakahalaga na panghawakan natin ang Biblia? Ayan, tingnan po natin sa Juan 17:17, ano ang sinasabi? Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Ayan, sabi po, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. So ang ating kabanalan magiging base lamang tanging-tangi sa banal na kasulatan. Marami tayong iniisip na mabuti, dapat tatandaan kapag kayan, anumang kabuti ang ating nakikita o ang ating layunin, kapag kayan ay hindi ayon sa salita ng Diyos, hindi po yan magdadala sa atin sa kabanalan. Tingnan pa natin sa mga awit 12:6. Ang mga salita ng Panginoon ay may dalisay na salita, gaya ng pilak na sinubok sa hurno sa lupa, na makapitong dinalisay. Ayan, so napakadalisay po ng salita ng Diyos. Kaya't ito ang marapat nating panghawakan, ito ang marapat nating panindigan, ito ang ating isakabuhayan. Tingnan po natin sa Kawikaan 30:5 at 6, ano naman siya sabi? Bawat salita ng Diyos ay subok sa ikalasag sa kanila na nangangalong sa Kanya. Huwag kang magdagdag sa Kanyang mga salita. Baka Kanyang sawayin ka at masunduan kang sinungaling. Yan. So sabi rito, ang salita ng Diyos ay dalisay, hindi natin dapat na babawasan, hindi natin dapat na dadagdagan. Kung ano yung kanyang sinabi, yon ang dapat nating panghawakan. Alam po ninyo, napakaraming mga bagay na hindi natin gaanong nabibigyan pansin sa mga salita na sinasabi ng Panginoon. Halimbawa po, bigyan ko kayo ng halimbawa. Sa pagkain po, sinabi ng Panginoon kay Eva at kay Adan, ito ang inyong magiging pagkain. Datapot pagdating sa panahon ng Exodus, ang wika ng Panginoon, makakakain kayo nito. Makakain ninyo. Ibig sabihin, hindi yun ang pagkain, pero makakain. Hindi yun talaga ang main na dapat nating kinakain yung mga karne. Gaano mang kalinis yan, ang sabi ng Panginoon, makakakain kayo. Napakahalagang salita po ito. Subalit, kapag hindi mo binigyan ng iba yung pag-unawa, pwede pala. So, pwede. Dahil maaari naman pala, ayun na nga ang ating naging pinaka-pagkain. Tatandaan po, iba yung ito ang inyong makakain o ito ang inyong pagkain at ito yung makakain ninyo. Okay, at ngayon naman po sa atin pong pang-apat na katanungan, ano ang tinitiyak ng Biblia na magagawa sa atin kung ito ay ating tatanggapin ng lubusan? Ayan po, titingnan naman natin sa mga awit 119:11, ano ang sinasabi? Kung salita mo ay aking iniingatan sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. So, maliwanag po, ang salita ng Diyos, kinakailangang panghawakan natin sapagkat ang wika upang tayo'y huwag magkasala laban sa Diyos. Hebreo 4:12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak, na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. So, maliwanag po na ito ay matalas, mabisa, nakakakilala ng mga haka ng ating mga puso. Sa pamagitan po ng Biblia, malalaman natin kung yung ating mga haka-haka, yung ating mga pinahahalagahan ay nakakatulong ba o nakakapagpalayo sa atin sa Panginoong Diyos. Tingnan pa natin sa Jeremias 15:16. Ang iyong mga salita ay nangasumpungan at aking kinain, at ang iyong mga salita sa ganang akin ay katuwaan at kagalakan sa aking puso, sapagkat ako'y tinawag sa iyong pangalan o Panginoon Diyos ng manghukbo.
Ayan. So ito po ay pinakapagkain para sa ating espiritual na pagkatao. Ano? Napakalaga yan sapagkat ito lamang ang magbibigay ng tamang nourishment para sa ating espiritual na buhay. Wala na pong iba. Tanging ang salita lang po ng ating Panginoong Diyos. At tingnan pa natin ang sinasabi ni Pedro sa 1 Pedro 2:2. Gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu upang sa pamamagitan nito ay magsilakas kayo sa ikaliligtas. Ayan. So ito raw po parang gatas na walang daya, ano? Walang halo. Alam po ninyo, sa mga sanggol, kinakailangan nila yung dalisay na gatas, hindi yung kung ano-anong mga ihinalo. Napakalaga na makuha natin yung tamang sustansya. Kaya napakalaga po na ito ay pag-aaralan nating mabuti. Okay, at ngayon naman po sa ating panghuling katanungan, number 5. Ano ang pakiusap ng Diyos sa atin at ano ang nagiging hadlang? Tingnan po natin sa Aklat ni Job, Kapitulo 22, talatang 22. Ano ang sinasabi? Iyong tanggapin, isinasamo ko sa iyo ang kautusan mula sa kanyang bibig at ilagak mo ang kanyang mga salita sa iyong puso. Pinapakiusap sa atin na talagang ang salita ng Diyos ay ating pag-aralang mabuti at ating isapuso upang tayo ay maingatan, tayo ay magabayan, upang tayo ay maging sakdal hindi sa harapan ng tao kundi sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Ganon din po ang sinasabi sa 1 Corinto 2:14. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya, at hindi niya nauunawa sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Ayan, so napakahalaga po na sa ating pag-aaral tayo'y mananalangin sa pamatnubay ng banal na Espiritu. Sapagkat kung aasahan po natin ang ating laman, yung ating sariling karunungan at kaalaman, hindi po natin makukuha talaga ang tunay na sinasabi sa banal na kasulatan sapagkat sa ating pong mga puso, kung ano lang yung gusto natin, kung ano yung masarap sa atin, yun lang ang ating tatanggapin. Kaya napakahalaga po na hindi lang natin binabasa itong lahatan, hindi lang ito ating pinag-aaralan, kinakailangan hinihingi natin ang tulong ng banal na Espiritu sa ating pag-aaral sapagkat hindi po ito maaaring tanggapin ng laman. Kailangan natin ang banal na Espiritu. So napakahalaga po sa ating pag-aaral, titiyakin natin na tayo ay nasa tamang Espiritu, ang Espiritu ng ating Panginoong Jesucristo. Iiwan po namin ang mga samarang ito ng ating mga pinag-usapan. Number 1, ang salita ng Diyos ay tunay na makapangyarihan laban sa dyablo, kaya't binigyan niya tayo ng kaabalahan upang ito ay ating kaligtahan. Mahalaga na ating gamitin ang Biblia sa kabuuan nito, hindi sa piling mga talata lamang. Number 3, ang salita ng Diyos ay katotohanan at tiyak na ating mapanghahawakan para sa ating katwiran sa harapan ng Diyos. Number 4, tanging ang salita ng Diyos ang makapag-iingat sa atin laban sa mga pakana ng dyablo. And number 5, panawagan ng Diyos at natanggapin natin ang kanyang salita upang mapanagumpayan ang ating mga kahinaan. So mga minamahal, sana po muling nakatulong sa inyo itong ating maikling pag-aaral. Tayo po'y sama-samang manalangin. Ama po naming banal, sa oras pong ito kami lumalapit sa iyo na nagpapasalamat sapagkat ikaw na aming Diyos ay Diyos ng katwiran at nais mong matanim sa aming puso't isipan ang iyong katwiran na anupat iyong ipinahayag ang iyong mga salita sa pamagitan ng mga propeta, sa pamagitan ng aming mga Biblia. Kaya ang banal, tulungan po nawa kami na maging masinop sa pag-aaral ng iyong banal na salita at tulungan po nawa kami at gabayan ng iyong banal na Espiritu sapagkat ang karunungan ng Espiritu ay kalaban ng karunungan ng laman. At kami po'y laman, mahina, kaya nga po kami nagpapasakop sa iyong patuloy na pamatnubay at pangunguna sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Hanggang sa susunod po, tayo muli magsama-sama sa pag-aaral ng salita ng Diyos.